Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's Paktay ka, Pastor Joel Villanueva. Kala ko si Chis Escudero lang ang paktay. Pati pala itong si Pastor Joel Villanueva ay nanganganib po na masampahan ng kaso at makulong at matanggal sa pwesto. Bakit? Ay ito mga kababayan, diretso na tayo. Ayon po sa Philippine Center for Investigative Journalism, nakatanggap umano si Senator Joel Villanueva ng 20 million campaign donation mula sa New San Jose Builders Incorporated para sa 2022 elections. Kung si Chis Escudero ay nakatanggap ng 30 million doon sa kanyang kaibigang kontraktor sa Sorsogon, eto namang si Joel Villanueva ay nakatanggap ng 20 million campaign donation mula sa New San Jose Builders Incorporated. Ngayon, sabi ni Joel Villanueva, pwede naman yun eh. Legal naman yun eh. Di ba sabi ni Chis, legal daw. Legal naman yun eh. Wala namang anomalya dun eh. Wala sanang problema. Kung yung nagbigay sa yung kontraktor ay yung mga kontrata ay sa pribadong mga kumpanya o private owners, private projects. Pero mga kababayan, ito pong si Senator Joel Villanueva ay nakatanggap nga ng 20 million in campaign donations mula sa isang korporasyon na meron pong active government contract based po sa government documents. So, noong 2021, nabigyan ng 2.147 bilyong kontrata. So, 2 bilyon ang NSJBI o New San Jose Builders Incorporated para magpatayo ng 19-story office ng National Housing Authority sa Quezon City. At sa sumunod na taon, nagbigay umano ito ng 20 million para kay Villanueva ng kumandidato ang senador noong 2022 elections. So, nung tumanggap si Villanueva ng 20 million, aktibo po itong New San Jose Builders Incorporated sa kontrata niya sa gobyerno. Ito pa. Nakasaad din sa ulat ng PCIJ na ang naturang donasyon ay itinuturing na single biggest corporate donation to a senatorial candidate. Ayon po yan sa statements of contributions and expenditures sa SOSE na isinumite ni Villanueva sa Commission on Elections. NSJBI's contract with NHA is effective from 2021 to 2025. So walang ligtas. According po yan sa PhilJEP's data. So, nung itong kampanyang ito ay nag-donate kay Villanueva para sa kumpanya, ito pong contract was in effect. So, ongoing po yung kontrata. Ginagawa po yung proyekto ng New San Jose Builders Incorporated noong nagbigay sila ng 20 million kay Villanueva. So, ano ang siste? Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, pinagbabawal sa mga kontratista ng mga government projects ang mabigay ng contributions sa mga kandidato dahil labag umano ito sa Section 95C ng Omnibus Election Code. So, bawal po yung pastor. Bawal po, pastor. Hindi mo ba alam yung pastor? Para sa tuloy kayo ni Chis Escudero. Tropa mo dyan sa Senado. Mas malaki nga lang yung kay Chis. 30 million na talagang pinagmalaki pa niya. Nag-press con pa. At sinabi niya na talaga tumanggap siya. Buti ikaw, tahimik lang. Pero hindi ka makakaligtas kahit tahimik ka. Kasi ayan po ay may record. Ano sabi ng COMELEC? Sila ay bawal mag-contribute sa isang kandidato. Yun pong mga contractors ng pamahalaan at kahit na anong political subdivision o kung sino man yung may kontrata sa pamahalaan, lalo na po kung ito ay public works. Election offense po ito na may 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong. Sabi ni Garcia. Nako. So magsasama pa ata sa kulungan ito si Chis Escudero at etong si Joel Villanueva.
So unti-unti na pong mukhang nauhubaran at nabubuko itong mga ginawang violations ng ating mga senator. Sorry, kala ko senatong. Ito mga kababayan, patay ka, Pastor Joel Villanueva. Tumanggap pala ito, 20 million nung kanyang kampanya para sa senatorial position. Bawal pala yun. Ayan, No contribution for purposes of partisan political activity shall be made directly or indirectly by any of the following: natural and judicial persons who hold contracts or subcontracts to supply government or any of its divisions. So inulit-ulit naman natin itong batas na to nung pinag-usapan natin yung kaso ni Chis Escudero. So walang pinag-iba mga kababayan. Etong si Joel Villanueva. Kaya pala minsan kung magtinginan kayo masyado malagkit. At talaga nagkakaisa kayo dyan sa Senado. Isa po ito si Joel Villanueva sa matataas na posisyon dyan sa Senado. Di ba, Senate President si Chis Escudero. Ewan ko ano posisyon nito ni Joel. Sunod ata siya kay Hindi, majority leader ata siya Majority leader. Leader, sindikato. Ayan mga kababayan, so parehas sila ni Chis Escudero. Kung si Chis Escudero ay nakatanggap ng 30 million, ito naman po si Joel Villanueva ay nakatanggap ng 20 million. At yan po nga pagkakatanggap nila ay illegal. Ayan po ay labag sa batas. Ayon po kay Garcia, ayon po sa COMELEC. Kaya paktay ka. Paktay ka, Pastor. Basahin lang natin ilang comment Bago lang to kaya konti pa lang ang comment O ano pa hinihintay mo Mr. Garcia? Bakit hindi mo pa aksyonan? Sawa na ang bayan sa paulit-ulit na paglabag. Ang kailangan ay aksyon. Nang mawala ang mga tiwali sa gobyerno. O corrupt official tawag dyan. O si Senator Joel Villanueva nagsabi wala daw senador na link sa mga kontraktor. Wala daw. Anong gagawin ninyo? I-deny ninyo? Ano magiging palusot ninyo? Sasabihin ninyo, hindi ko naman alam na galing yan sa kontrata, sa gobyerno. Anong hindi alam? Alam nyo na ayan ay may kontrata sa gobyerno. Wala naman silang ibang gagawin palusot dito Ayun lang sasabihin nila, hindi ko naman alam kung saan galing yung binigay sa akin Pero kalokohan niya. Hindi mo alam. Alam mo naman yan kontraktor yan ng gobyerno. At alam mo, sa batas, bawal na tumanggap. Nilagay nyo pa sa sose. Ito, ano itong nakaposten? Pare-pareho lang kayong magaling magsalita, pero may mga mababahong ugali. Ayan, mga kababayan. Lumalabas na po ang mga baho na ito, mga senator na ito. Pero may ikaw ay nagpapatupad ng batas, kayo gumagawa ng batas, gumagawa kayo ng mga bilang, yayabang nyo, nag-i-Englishan kayo, nagdidebate kayo. Tapos kayo pala ay sumusuway sa batas. Ang yayabang ninyo, ang yayabang nyo magsasalita niya, your honorable mention, your honor. Puro kayo your honor. Pero yung pala, kayo mga gumagawa ng batas, kayo pa ang sumasalungat sa batas. Huwag niyong sabihin hindi nyo alam yan. Alam nyo yan. Siguro lang, akala nyo, hindi kayo mabubuko. Wala to si Pastor. Yari ka. So magkita na lang kayo ni Chis Escudero dyan sa kulungan. 1 to 6 years imprisonment at perpetual disqualification sa public office. Ayan po siguro ang karma dahil po sa pagtalikod nila sa kanilang mandato at pagkampi sa mga tao na dapat ay hindi kinakampihan. Dapat patas kayo Kayo ay binoto ng taong bayan para gawin nyo mandato para sa mga
Pilipino, hindi po para sa sarili ninyo. So kung naglalabasan itong mga katiwalayang ito, siguro karma nyo na to. Ha? Kaya sa Comelec, Comelec, ang dami nyong ang dami nyong dapat gawin, ang dami nyong dapat imbestigahan, at nakatutok kami sa inyo. Ayaw namin na maging iba yung pangalan ninyo, baka maging Comelec kayo. Ha, Comelec, inaasahan namin na gagawin nyo ang inyong trabaho ng tapat at nakabantay kami, hindi namin kayo tatantanan. At kailangan pagpanagutin nyo etong mga lumabag dyan sa election na laws na hindi porke mga senator sila hayaan nyo lang. Kinakailangan nyo pong ipatupad ang batas at dapat managot ang mga ito. Kasi feeling nila sila ang makapangyarihan. So, sana Comelec ay ma-actionan nyo agad ito. Galit na po ang taong bayan sa mga nababalitaan namin. Pero mo, Chis Escudero, tapos ito na naman si Joel Villanueva. So, ayun mga kababayan, yung update natin. Wala pong pinagkaiba itong si Joel Villanueva dito kay Chis Escudero. So, abangan natin kung ano mangyayari. Abangan natin kung ano magiging aksyon ng Comelec tungkol dito. So, yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To, sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.